Simulan na natin ang kwentuhan. Ako si Roxanne. Nagbibig sa umaga at waiter sa gabi sa isang bar. Simple at komportable na ako sa buhay ko. Mag-isa lang din kasi ako sa buhay dahil 18 years pa lang ako ay ulila na ako. Hanggang sa isang gabi na akala ko'y magiging normal lang din ang lahat, pero hindi pala. Nakilala kong isang lalaki na sa isang gabi ay nakuha nito ang iniingatan ko sa aking pagkatao. Ang dami na namang order, pero okay naman to kesa maging matumal. Sabi niya sa kanyang sarili. Nagsusumikap siyang magtrabaho para makapag-ipon at matupad ang pangarap na magkaroon ng bake shop. Natigilan siya sa ginagawa ng may kumatok sa tinitirhan niyang apartment. Itinigil niyang ginagawa at pinagbuksan ito. Agad siyang ngumiti na makita kung sino ito. Si Knight, ang kaibigan niya. Kailangan mo ba ng tulong? Kaya ko naman tumulong. Ngiting sabi ni Knight. Okay lang kahit wag na, samahan mo na lang ako mamayang mag-deliver. Sagot naman ni Roxanne at niluwagan ng pagkakabukas ng pinto. Pasok ka, gusto mo ba ng merienda? Mabutit nakadalaw ka. Sinadya ko talagang pumunta dito para bisitahin ka. Di mo malang ba ako na-miss? Halos 1 week kaya ako na-busy at hindi nagpakita sa'yo. Simangot na sabi ni Knight sa kanya. Simula pagkabata ay kaibigan na niya ang lalaki. Lagi itong nandyan para sa kanya at tutulungan siya kung kinakailangan. Para na rin niya itong kapatid. Nagtatampo ka? Pil yung tanong niya habang pinagpapatuloy ang ginagawa. Nang matapos sa pagbibake ng cakes at cupcakes, ay nagpasama nga siyang mag-deliver dito. Kinagabihan ay katulad ng dati. Maliligo siya at magpipihis para pumasok sa isang bar. Hindi bilang dancer o maging bayaran, kundi maging waiter. Pagkarating ay sa likod siya dumaan at pumasok sa pinto na para sa mga staff. Oh, nandito na pala si Roxanne. Bati ng katrabaho niya. Himalat hindi ka yata late. Nginisian lamang ito ni Roxanne at lumabas na matapos silagay sa locker ang gamit. Kinuha agad niya ang paper at pen at sinalubong ang bagong dating na grupo ng mga kalalakihan nang makita mga ito. Hi, may hinihintay pa ba kayo? VIP o regular? Agad niyang tanong. Tumingin naman sa kanyang isa sa mga lalaki. Napakaseryoso nito. Yeah, VIP please. Tumango naman siya at sinamahan ng mga ito sa isa sa mga VIP room na bakante. Mga nasa 4 na lalaki sila. Nang makarating ay agad niya silang tinanong ng order. Pagbalik niya sa counter ay siyang pasok naman ng isang lalaki. Marami na siyang nakitang guwapo at malakas ang dating, ngunit iba ito dahil nakuha nito ang kanyang atensyon. Agad siyang ngumiti at lumapit dito. Are you looking for anyone, sir? Yes, my friends. Nasa VIP room sila. Seryoso at malamig na sagot nito sa kanya. Ngumiti naman ang matamis si Roxanne. Alam ko na kung sinong tinutukoy mo, sir. Siya nang naunang maglakad papuntang second floor ng bar kung nasa na mga VIP rooms. Sa pangalawang room ay doon siya huminto maging ang lalaking nakasunod sa kanya. Nandito sila, sir. Anyway, what's your name, sir? Just press the button there kung may kailangan kayo. Sabi ni Roxanne sa lalaki. Tumas lang naman ang sulok ng labi nito. Bakit mo gusto malaman ng pangalan ko? Kasama ba yun sa trabaho mo? Seryosong sabi bagamat ay nakangisi ang mapupulang mga labi. Ngumisi rin tuloy si Roxanne. Loko ang lalaking to. Nagtatanong lang naman siya, bawal ba? Samantalang yung ibang customer nga ay nagkakandara pa sa kanya. Ito pang lalaking ito ay may ganang sabihin yan sa kanya? No sir, gusto ko lang malaman. Bawal ba? Ngisi niyang sabi pabalik. My name is Dominic. Tatawagin na lang kita kapag kailangan na kita. Makahulugang sabi nito bago siya tinalikuran at pinuntahan ng mga kaibigan na nasa loob ng kwarto. Bago pa tuluyang umalis si Roxanne ay nahagip pa ng paningin niya ang lalaki na nakatitig sa kanya. Dominic palang pangalan nito. Tatandaan niyang pangalang yon kagaya ng pagtatak sa utak niya sa mukha nito. Naghintay siya na may tumawag sa kanya, partikular ng VIP room na yon kung nasa ng lalaki. Ngunit inabot na yata ang oras ay wala pa rin. Halos hindi rin siya makapag-focus sa trabaho kakatingin sa itaas.
Ang nauubusan niyang pag-asa ay naglaho na makitang umilaw ang emergency light ng VIP room na yon. Ibig sabihin ay tinatawag siya. At dahil customer niya mga yon ay siyang kailangang pumunta kung may iuutos o kailangan man ng mga ito. Pagkarating doon ay nagulat siya nang maabutang mag-isa na lamang ang lalaki sa loob ng kwarto. Si Dominic mag-isa lang ito doon at wala ang mga kaibigan. May kailangan ka ba? Tanong niya matapos itong pasadahan ng tingin. Baka sa lalaki ang kalasingan dahil sa mapupungay nitong mga mata. Sinenyasan naman siya nitong lumapit sa kanya na agad niyang sinunod. Animong isa siyang masunuring tupa. Ang sabi mo, pindutin ko yung boto na yan pag kailangan kita. Mahina at paos itong sabi. Iwan na ako ng mga kasama ko. Kibit balikat at sabi nito. Can you stay with me? Samahan mo akong uminom. Napailing na lang si Roxanne. May saltik yatang lalaki. Ang kapal kasi na mukha nito para sabihin yon sa kanya. Sir, hindi ko kasama sa menu. Isa pa nagtatrabaho ako na maayos kaya hindi ako pwedeng uminom. Matigas niyang sabi. Nakatingala naman na lalaki sa kanya. Nakikinig sa sinasabi niya. Ngumisi ito kalaunan. Anong pinagkaiba mo sa ibang bayarang babae na nandito sa bar? Nagtagis ang bagang niya sa sinabi nito. Sa inis niya ay akma niya itong sasampalin ng salagi na lalaki ang kamay niya at hilahin siya dito palapit sa kanya, dahilan para pareho silang mahiga sa mahabang sofa. Si Roxanne ang nasa ibabaw at nakadagan siya sa lalaking ngayon lamang niya nakilala. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi alam ang gagawin. Nang makakuha ng lakas ng loob ay nagsalita siya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? I don't know. Ngising sabi nito bago siya hinapit sa bewang at basta isinubsob ang mukha sa kanyang leeg na ikinalaki ng mga mata ni Roxanne. Ano bang nangyayari at hindi siya makagalaw? Ilang minuto ang nagdaan. Nagising lang ang tulala niyang diwa nang marinig ang hilik ng lalaki. Anak ka nang, tulog ka na. Problemado niyang sabi. Pilit siyang kumawala dito. Nang makitang gwapo nitong mukha ay payapa na itong natutulog. Mukhang tinamaan talaga ng alak. Ay, paano na to? Anong gagawin ko? Mabuti na lang din ay oras na ng out niya. Pero paano pa rin? Hindi naman pwedeng iwan na lang niya ito basta. Wala siyang choice kundi isama ito sa kanya pauwi sa tinitirhan niya. Kahit hirap ay sinikap niyang maibaba ito, halos ilang beses pa siyang mapatid kung hindi lang siya maingat. Dagdag pasanin patuloy kita. Iiling-iling niyan sabi sa sarili. Mabuti na lang at nakasakay agad siya pauwi. Dinala niya sa apartment ang lalaki. Tiyagain mo munang dumito sa akin. Sabi niya sa natutulog na lalaki bago ito inhiga sa kanyang kama. Doon na lang siya sa sofa sa sala matutulog mukha kasi hindi sanay ang lalaki sa pangmahirap na buhay. Nakakahiya naman dito. Kinaumagahan ay nagising si Roxanne sa pakiramdam na may pares na mga matang nakatitig sa kanya. Pagmulat niya ay tumambad sa kanya ang madilim na mukha ng guwapong lalaki. Bakit ako nandito? At anong ginagawa ko dito kasama ka? Seryoso nitong tanong at doon naman nagising ang diwa niya. Bakit hindi mo tanungan ang sarili mo? Pagkatapos mo kasing malasing at mawala ng malay tao at hindi ko alam ang gagawin. Wala rin ang mga kaibigan mo. Ano sa tingin mong gagawin ko? Iwan kita. Mabuti sana kung hindi akong huling kasama mo eh. Diretsang sabi ni Roxanne, walang preno. Better than to bring me here with you. Mahinang sabi ng lalaki na ikinapantig ng tenga niya. Ikaw na nga tong tinulungan, ganyan ka pa. Total, maayos na lagay mo, makakalis ka na. Masungay ta sabi niya at tumayo bago nagtungong kusina. May mga order pa siyang kailangang i-bake. Ayaw na niyang masira ang mood dahil sa lalaking ito. Nagulat siya nang sumunod sa kanyang lalaki. Tinasan niya ito ng kilay. Oh, akala ko ba alis ka na? Bakit ka pa nandito? Sa halip na sagutin siya, ibang sinabi nito. So, you're a baker ha? Hindi ba halata? Sarkastiko niyang tanong dito. Ngumisi lamang ito at basta umupo sa isang upuan paharap sa kanya. Bake something for me. Kapag nagustuhan ko, maraming orders ang kukunin ko sa'yo. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa bar.
kapag nagustuhan ko ang gawa mo. Makahulog ang sabi nito na ikinatigil niya. Maraming orders kukuha ito sa kanya kapag nagustuhan nito ang bake niya. Baka niloloko mo ko Totoo ba yan o scam lang? Paninigurado. Lahat ay papatusin niya matupad lang ang pangarap na makapagpatayo ng bake shop kahit pangkapalit noon ay makausap ang antipatikong lalaking ito. Ba ako maluloko sa paningin mo? Agad naman siyang tumango. Totoo naman. Umiling lang ang lalaki sa kanya. Maghintay ka dyan, ipagbibake kita. Mabilis niyang sabi. Ibinuhos niya lahat ng galing sa pagbibake at siniguradong masarap talaga ang gawa. Halos 20 minutes lang ay tapos nang binake niyang mini cake. Naglagay siya ng icing at toppings na sakto lang ang tamis, hindi nakakaumay nang matapos ay saka siya lumapit sa lalaki na parenteng nanonood sa kanya. Ito na, sigurado magugustuhan mo yan. Ngiting sabi niya ngunit ang kalooban ay kinakabahan. Ewan ba niya, pakiramdam niya ay ayaw niyang madisappoint ang lalaki. Humiwa ang lalaki gamit ang tinidor at tinikman yun. Ilan saglit itong dinama ang lasa. Pagkatapos ay nagsalita. Mag-bake ka ng cake, cupcake o tinapay na kaya mo din. Give it to me kapag tapos na. Tanging sabi nito. Nagningning naman ang mga mata niya. Ibig sabihin lang nito ay kukuha nga ito sa kanya. At higit sa lahat, magkikita pa uli sila. Thank you. Hindi ka naman pala ganun kasama. Makakaasa ka, hindi kita bibiguin. Halos mayak siya sa sobrang tuwa. Pinauwi na niya sa lalaki ang tira nitong cake. May sumundo ditong nakakotse. Mukhang driver nito na tinawagan kanina pagkagising. Nang makalis na ito ay doon niya muling naramdaman ang pag-iisa. Pero at least, sandamakmak ang pa-order ko sa kanya. Baka nga di na muna talaga ako pumasok sa bar. Magkikita pa ba kami? Pero teka, paano ko may deliver sa kanya? Ni hindi ko nakuha number at address niya. Problemado niyang pagkausap sa sarili. Pero sa hindi malamang dahilan, nagtiwala siya sa lalaki. Gagawin pa rin niya ang mga orders nito. Idedemanda na lang niya kapag hindi nagpakita. Nang gabi abala siya sa pagkukompute ng costing ng mga ibibake nang biglang may bumusina sa tapat ng kanyang apartment. Inis siyang tumayo bago ito nilabas. Pagkakita'y nasa labas ng gate niya si Dominic. Namiss mo yata agad ako Bakit ka nandito? Sarkastiko at nakakaloko niyang tanong sa lalaki. Ginisian lang din siya nito pagkuwan ay nagbigay ng tseke. Nang makitang laman ay napamulagat siya. Aanhin ko tong kalaking pera na to. Gulat niyan tanong. Puhunan mo ang iba, hindi ka makakagawa kung walang pera, di ba? Besides, hindi ko alam ang presyo kaya okay naman na siguro yan. Sinobrahan ko na. Napakagatlabi siya. Sobrang saya niya. Gusto niya sanang ibalik kaso mukhang hindi naman ito papayag. Kaya hayaan na mukha naman itong mayaman Sa saya ni Roxanne ay hindi niya napigilan ang sariling yakapin ng lalaki. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Kakakilala pa lang natin kahapon pero malaki nang naitulong mo sa pangarap ko. Sobra to. Kaya kung babawiin mo, hindi na pwede magbibigay na lang din ako ng sandamakmak na freebies sa'yo. Thank you, Dominic. Nang tingalain niya ang lalaki ay tila na estatwa naman ito. Ay, sorry, nabigla lang. Ngiwing sabi niya at dumistansya. Matinding katahimikan ang namagitan sa kanila. Ano palang trabaho mo? Ang laki namang halaga nito. Isa akong doktora. Pagmamayari ko rin ng ospital na pinapasukan mo. Simpleng sagot ng lalaki. Animong baliwala ang meron sa buhay at narating. Nakaramdam naman siya ng paghanga. Ay, wow naman. Sabi na lang niya, hindi kasi siya nakapag-college. Hanggang senior high school lang. Nagtrabaho na agad siya pagkatapos saka nang makaipon ay nag-small business sa pagbibig. Muling katahimikan ang bumalot sa kanila. Nang biglang tumunod ang tiyan ng isa sa kanila, dahilan para mapatingin sa lalaki. Hindi mo sinabing gutom ka na pala. Ang yaman mo pero hindi ka makakain. Hirap niyan. Naiiling niyang sabi dito. Umismid sa kanya ang lalaki bago nag-iwas ng tingin. Sinanyasan na lamang ito ni Roxanne na sumunod sa kanya papasok sa loob ng bahay. Mabuti pala't nakapagluto na ako. Maupo ka na. Agad namang sumunod ang lalaki sa sinabi niya. Talagang makikikain ito sa kanya. Sigurado ka bang pakakainin mo ko? Tanong ni Dominic sa kanya. Hindi ba ako nakakabala sa'yo? Hindi. Nahihiya ka ba?
Ngising tanong niya. Nag-iwas lang ng tingin ng lalaki. Hinain na niyang pagkain kaya naman ang tignan niya ang mukha ng lalaki ay bakas dito ang pagtakam sa niluto niyang hapunan nila. Sa huli ay kumain din si Dominic kasama niya. Bakit hindi ka pumasok ngayon sa bar? Tanong nito nang matapos silang kumain. Tinasa naman niya ito ng kilay. Sabi mo hindi na ako papasok, di ba? Yeah, right. Sinabi ko nga hindi ko lang ine-expect na susunod ka sa sinabi ko. Sapat ng racket at perang binigay mo sa akin para sa pangarap ko. Hindi na nag-usisa pa si Dominic sa kanya. Tahimik na lamang itong tumango. Salamat nga pala sa pagpapakain. Tanging sinabi ni Dominic mukhang aalis na ito. Aalis ka na ba? Teka, pwede ba ako makahingi ng calling card mo para alam ko kung saan kita tatawagan at pupuntahan kapag i-deliver ko ng mga orders mo? Saglit itong natigilan bago naglabas ng maliit na calling card mula sa likod ng wallet ito. Here's my calling card in case you miss me. Nakangisi na ulit ito, mayabang na ulit. Ang kapal naman, parinig niya. Asa ka? Nang makaalis na lalaki ay doon naman siya natitigilang napahawak sa kanyang dibdib. Ano bang problema mong puso ka? At bakit ang bilis ng pintig mo? Parang tangang pagkausap niya sa sarili. Kakakilala pa lang niya dito, pero ganito na ang epekto ng lalaki sa kanya. Paano na lang siya pagtuluyan na siyang na-fall sa lalaking yun? Kinaumagahan, maagang nagising si Roxanne para mamili ng mga ingredients sa pagbibig. Marami din yon at kakailanganin niyang tulong ng kaibigan niyang si Knight. Tinawagan niya ito, ilang ring lang ay sinagot na nito. Napatawag ka? Tanong sa kanya ni Knight. Papatulong sana ako sa pagbili ng ingredients ko. Free ka ba ngayon? Alanganin niyang tanong. Nasa may kabilang kanto sa labasan ito nakatira, hindi nalalayo sa lugar niya. Okay, sige, sakto. Katatapos lang ng trabaho ko. Ngayon na ba? Tanong ni Knight sa kanya. Oo, sana eh. Nagpaalam na ang kaibigan sa kanya at ilang sandali lang ay may humintong pick-up sa harapan niya, pagmamay-ari ng kaibigan niyang si Knight. Ang bilis Komento niya sa may ngisi at nang makasakay siya ay umalis na rin papuntang bilihan. Malaking tulong ang kaibigan niya. Napabilis kasi ang pagbili niya ng mga kakailanganin at hindi na rin niya problema ang tagabitbit at sasakyan. Pasok ka muna sa loob para magmerienda. Alok niya, umuo naman agad ang kaibigan. Ang dami naman yata nitong mga pinamili mo ngayon. Daming orders Tanong ng kaibigang si Knight. Oo, sobra. Kaya kapag natapos ko to, huwag kang mag-alala. Babalatuhan kita ng libre. Tinawanan lang siya ng kaibigan at tinanguhan. Nang makaalis na si Knight, pagkatapos magmerienda, doon na rin siya nagsimulang mag-bake. Nang sumapit ang gabi, hindi niya alam pero may partis sa kanya na naghihintay ng pagdating niya ni Dominic. Bakit ko naman inaabangan yun? Pure business lang dapat Hanggang sa lumipas ang gabi, ay ni anino ng lalaki hindi nagpakita. May parte sa kanyang umasa at nabigo sa hindi malamang kadahilanan. Kinaumagahan ay hindi niya mapigilan ng sariling mapatitig sa calling card. Tatawagan niya ba ito? Bahala na. Sa huli natagpuan na lang niya sariling naghihintay ng pagsagot nito. Hello, sino to? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Paos at tila kagigising lang. Tumikhi muna siya bago sumagot. Si Roxanne ito, tanda mo pa? Yung baker, may itatanong lang sana ako. Ewan niya ba pero parang nahihiya siya. Ano yun? Diretsang tanong nito. Anong designs ng mga cakes at cupcakes? Ikaw nang bahala, basta suitable for kids at wag masyadong sweets, may adults din kakain. Napatango-tango naman si Roxanne. Para naman, kaya kanino tong mga ito? Okay, sige, ganun nga gagawin ko. Bye na ba? Parang lutang niyan tanong. Rinig tuloy niya sa kabilang linya ang mahinang pagtawa nito. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nothing. Anyway, bibisita ako dyan. I want to check the cakes. Pagkatapos ay basa na lang nitong pinatay ang tawag. Siya naman ay natulala bago napangiti. Ibig sabihin ay makikita niya ito. Saglit siyang naligo at nagbihis ng matinong pangbahay. Pagkatapos ay pinagpatuloy ang nasimulang trabaho.
Inabot yata ng oras bago nakarating si Dominic. Ang tagal naman, naabutan tuloy siya nitong haggard. Ang tagal naman, mahinang reklamo niya. May sinasabi ka ba? Tanong nito, mabilis naman siyang umiling. Ang sabi ko, kailan mo gustong kunin ang mga orders mo? Nasimulan ko na, pwede naman yung mauna kung matapos ay kuhanin mo na bukas sa susunod na araw naman ang iba. Sabi ni Roxanne, ewan niya ba, nawiwili kasi siya na makita ito. Pwede mo ba akong samahan? San? Gulat niyan tanong. To deliver those orders, ibibigay ko kasi ang mga orders ko sa'yo sa isang bayang punan. Nakaramdam naman siya ng tuwa. Hindi naman pala ito kasing hambog ng iniisip niya. May kilala ka ba doon? Saglit na natigilan ng lalaki sa tanong niya. Bumukas ang kakaibang lungkot sa mga mata na agad ding naglaho. Galing ako sa ampunan. May umampun lang sa akin. Mayaman, kaya ako nakapag-aral sa mamahaling paaralan. Minana ko lang din ang ospital kaya ako meron ng lahat ng meron ako ngayon dahil sa kumupkop sa akin. Kuwento sa kanya na lalaki. Sa isiping pinagkatiwalaan siya nito sa likod ng pagkatao nito ay nakaramdam siya ng kakaibang saya. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Tanong niya bago pinagpatuloy ang pagbibig. Nagkibit balikat naman ito. Hindi ko rin alam. Pakiramdam ko ayos lang. How about you? Bakit mag-isa ka lang dito? Sunod ay usisa nito sa buhay niya. Hindi rin naman siya komportable sa usaping ito pero kusang bumuka ang bibig niya para magsalita. Maga akong naulila. Dito na ako nanirahan sa Manila simula ng kaya ko na. Pero yung relatives ng parents kong ilan sa kanila ay nasa probinsya. Tumangot-tango naman ito at hindi na nagsalita. Naging tahimik sila pareho. Ito ay nanonood sa kanya habang siya naman ay inaabalang sarili sa pagbibig. Nang mag-angat ang tingin si Roxanne ay nagulat siya na makitang titig na titig sa kanya ang lalaki. Oh, hinay-hinay sa pagtitig, baka ma-fall ka. Pabiro bagamat kinakabahan niyang sabi. Umismid naman ang lalaki at nag-iwas ng tingin. Paano kung nahulog na? Anong gagawin mo? Tanong pa nito mapanghamon. Nagkibit balikat naman si Roxanne. Ewan, sasamahang balagapak? Patanong niyang sagot bago pagakna na tawa. Naglakad palapit sa kanyang lalaki na ikinatigil niya. Hindi ko alam, wala pa kasi ako nakakarelasyon since birth. Halos pautal niyang sabi. Dahil palapit na ng palapit si Dominic, maging ang tingin nito sa kanya ay mabigat. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Palagi ko na nahuhuli ang sariling. Gusto lang kitang makita. Samantalang kakikilala pa lang natin. Dapat ay nasa ospital ako ngayon pero ito na naman ako. Nasa bahay mo't ginagamit ang panakit pa mga orders ko para makita ka. Ginayuma mo ba ako? Mapang-akusang tanong ni Dominic sa kanya. Napapalunok naman siyang umili. Gahibla na lang din kasi ang layo nila sa isa't isa. Kaya napatras si Roxanne. Ngunit sa pagtras niya ay padar na pala yun. Ngumisi ang lalaki. Wala namang magagalit kung hahalikan kita. Agad siyang umiling sa tanong nito na malaki lang ang pagkakamali dahil segundo lang ay magkalapat ng kanilang mga labi. Nalaki ang mga mata ni Roxanne hanggang sa maghiwalay ang labi nila ay hindi siya makapaniwala. I think mas matamis ang labi mo kaysa sa icing na gamit mo. Sabi nito sabay pitik sa noon niya dahilan para bumalik siya sa wisyo. Sinama naman niya ito ng tingin nang bumalik ang ulirad. Ang kapal mo, pagkatapos mo kong halikan, ismid niya. Huwag kang lalapit baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Banta niya ngunit ngumisi lang si Dominic. Sa susunod na ulit baka kasi mabigla ka kapag minsanan. Pilyong sabi nito na ikinaiwas niya ng tingin. Ano naman kayang ibig nitong sabihin? Sandali lang, may dala akong agahan, hindi pa ako nag-aagahan. Kukunin ko lang saglit sa kotse. Pagbalik nito ay may dala na itong 2 paper bag. Pati ba siya'y merong parte sa pagkaing dala nito? Sandali, ikukuha kita ng lalagyan at plato. Sabi niya pagbalik ay nagtaka ang lalaki. Bakit pang isahan lang? Tanong nito, nakakunot ng makinis na noo. Para sa ating dalawa to, saluhan mo ko, ayoko na mag-isa. Napatikom ang bibig niya sa sinabi nito. Ano bang nangyayari at ganito nang takbo ng buhay niya? Bakit ganito siya nito tratuhin?
Ayaw niyang umasa dahil alam niyang masakit kung mali siya ng iniisip. Sa sumunod na araw ay nakatapos siya ng maraming orders. Tanghali na nang tawagan niya ito na pwede nang kunin ng mga natapos niya. Minuto pa lang ay nandito na agad si Dominic. Ang bilis hindi ka ba busy sa buhay? Sarkastiko niyang tanong. Nginisian lang naman siya nito bago tinulungan sa pagbubuhat at paglalagay sa compartment ng sasakyan sa likod ng mga orders na i-deliver. Kasalukuyan silang nasa biyahe papuntang bahay ampunan. Halos mag-1 oras din ang layo ng biniyahe nila. Nang makarating sa isang bahay ampunan, pagpasok pa lang ay sinalubong na sila ng mga bata. May ilang kasamang mga madre. Buti naman iho at napadalaw ka rin ulit dito. At teka, sino naman itong magandang kasama mo? Asawa mo na ba ito? Tanong ng matandang madre. Halos masamit naman si Roxanne sa narinig. Anong asawa? Ultimo label ay wala. Umabot pa kaya sa ganyan? No, hindi pa po. Simpleng sagot ng lalaki at may pagtingin pa sa kanya na nalalaman. Umismid naman si Roxanne bago nagmanos sa mga madre. Naku po, hindi po, baker lang po ako ng in-order sa akin ni Dominic. Magalang niyang paliwanag bago kumaway sa mga bata. Gusto niyo ba ng cakes, cupcakes at bread? Masiglang tanong niya. Masaya naman ang mga itong tumango-tango kahit halata na nahihiya pa sila. Galing sa Kuya Dominic niyo, kaya wag na kayong mahiya ha. Tinulungan si Dominic sa pagbaba ng mga pagkain kasama mga workers ng ampunan. Ang mga bata ay masaya sa pagkaing mayroon. Mukhang ang unang beses lang din nila itong matitikman. Masaya si Roxanne sa pamamagitan ng produkto niya ay nakakapagpasaya siya sa mga batang ito. Thank you. Dahil sa gawa mo ay natuwa mga bata at nakatikim sila ng ganitong pagkain. Dahilan para minsan sa buhay nila masabi nila na kung ano lasa ba nito. Seryoso ngunit magaang sabi ni Dominic. Ngumiti lang siya tumango. Kinagabihan ay plano niyang magpunta sa dating pinapasukang bar. Gusto niya kasing magpaalam na maayos na hindi na siya dito magtatrabaho. Sa halip na uniform niyang isuot ay isang casual na kasuotan ang pinili niya. Isang sexy dress at hinayaang nakalugay ang kanyang buhok. Papaalam lang naman ako pagkatapos uuwi na rin. Pagkausap niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Nagtaksi na lang siya papunta doon. Nang makarating ay hindi pa ganong karami ang tao dahil medyo maaga pa. Pumunta siya sa staff room at kinausap ang manager. Maraming salamat Mami Bing sa pagtanggap sa akin ng panahong kailangan ko ng trabaho. Ano ba yan? Hindi ka man lang nagsabi ng mas maaga. Nakapag-ready sana ako. Bakit naman biglaan? Akala ko'y on leave ka lang kaya ka nawala ng ilang araw. Palatak sa kanya ni Mami B, ang handler/manager ng bar. Ngumiti naman si Roxanne. Naging malapit na rin kasi sa kanya ang loob nito. Biglaan Mami Bing Hayaan niyo dadalaw naman ako dito. Ngiting sabi niya bago kumindat at nagpaalam. Alis na po ako. Paglabas niya ng kwarto, ay akmang aalis na si Roxanne sa bar nang makita niyang isang pamilyar na lalaking nakaupo sa isang stool chair sa tapat ng bar counter. Kagat-labi siyang naglakad papalapit dito. Wala naman itong kasama, kaya marahil wala itong date o kaibigang kasama ngayon. Hi sir! Pabirong sabi niya pag-upo sa tabi nitong stool chair. Agad namang napalingon si Dominic sa kanya. Hi, nandito ka rin. Sinusundan mo ba ako? Ngising tanong nito sa kanya na ikinaismid niya. Kanina lang tayo nagkita, miss mo na ako agad. Ang kapal mo Saan ka humuhugot ng kakapalan? Dati ako nagtatrabaho dito. Nagpaalam lang ako na alis na kaya ako yun nandito, hindi dahil sa'yo. Then, what are you doing beside me? Ngising tanong ng lalaki kay Roxanne. Nag-iwas siya ng tingin at agad na nag-isip ng dahilan. Malamang iinom. Bakit? Sa'yo na ba tong bar counter? Nginisian lang siya nito at tinawanan. Umismid lang siya bago nag-order ng 2 magkasunod na shot glass kung saan may lamang alak. At habang nilalagok niya ito, ay nakatitig lang naman kay Roxanne si Dominic. Wah, chill. Nagpapakitang gilas ka ba? Kapag dalasing ka, hindi kita ihatid sa bahay mo. Asa ka naman sa'yo kung magpapahatid? Dali hatid kita sa kondo ko. Mahina ngunit dinig niyang sabi nito na ikinasamid niya sa sariling laway.
Tumigil ka nga, magte-text na lang ako sa kaibigan ko si Night sa kanya ako magpapahatid. Defensive niyang sabi kahit hindi siya nito tinatanong. Dumilim naman ang mukha ng lalaki sa sinabi niya. Umigting din ang perpekto nitong panga. Ano bang mali sa sinabi niya? How about you? Bakit ka nandito? Tanong niya pabalik. Para mag-chill, gusto ko lang ipahinga ang utak ko. Simpleng sagot ito. Napakunot noon naman si Roxanne. Ngayon niya lang napansin mukhang problemado ito. Iinom na lang natin yan. Ayaw naman niyang makialam kaya sasamahan na lang niya ito. Ngumisi ang lalaki at kumuha na ng isang bote ng alak kung saan pagsasaluhan na itong inumin. Sayo tayo? May tama nang sabi niya pagkalipas ng halos 1 oras. Ikaw na lang, hindi ako marunong. Mapupungay ang mga matang sabi ni Dominic. Sumimangot naman si Roxanne bago tumayo at nagpunta sa dance floor. Bahala ito kung ayaw nitong mag-enjoy. Isang party dance ang naabutan niya. Maraming nagsasayaw sa dance floor, kaya nakihalubilo na rin si Roxanne. Abala siya sa pagsayaw nang biglang may lumapit sa kanyang lalaki. Hi beautiful, mag-isa mo lang? Tanong ng isang lalaking hindi naman kilala ni Roxanne. May dating ito, medyo gwapo pero hindi kasing gwapo ni Dominic. May nakikita ka bang katabi ko? Pilosopong tanong niya. Ngumisi naman ang lalaki sa kanya. Silly girl, gusto mo ba samahan kita? Tanong pa na lalaking hindi kilala. Agad naman siyang umili. No, pwede ka nang umalis. I want to enjoy alone. Pero hindi nagpaawat ang lalaki dahil hinawakan pa siya nito sa bewang. Alam ko namang gusto mo at nagpapakipot ka lang. Doon na nainis si Roxanne. Itinulak niya ang lalaki ngunit ayaw nitong magpapigil sa balak. Natigil lang na may marinig siyang baritonong boses. Bitawan mo siya kung ayaw mo lumabas ng bar na kinakalad ka ng gwardya. Malamig ditong sabi sa lalaking may hawak sa kanya. At sino ka naman? She's my girl tonight kaya huwag kang mangialam. Sagot naman ng lalaking basta na lang lumapit kanina. I'm her man, kaya umalis ka na. Bakas ng iritasyon na lalaki sa boses ito. Wala itong nagawa at bumitiw na sa kanya bago padaskol na umalis at doon lang din nakahinga ng maayos si Roxanne. Are you okay? Tanong ni Dominic sa kanya. Oo, salamat. Maikling sabi niya. Ngayon, alam mo na kaya samahan mo kung sumayaw dito. Ngiti na sabi niya bago ito hinilat sinayawan. Nakatitig lang naman dito si Dominic sa kanya. Ninisiyan niya lang ito. Itinalikod ni Roxanne ang katawan at idinikit sa katawan ng lalaki bago iginiling ang sarili pababa. Dinig naman niya ang mahinang daing ni Dominic. Dala siguro ng alak kaya siya nagkaroon ng lakas ng loob. You naughty woman, stop habang nagpipigil pa ako. Mapagbantang sabi nito, umiling lang siya at ngumisi, animong walang narinig. Gawin mo kahit anong gusto mo. Nandito lang naman ako, nagsasayaw sa harapan mo. Dahil sa sinabi ni Roxanne, ay umigting lalo ang panga ni Dominic. Marahil dahil sa pagtitimpi o ano pa, at masaya naman siyang makita itong ganon. Hanggang saan ang pasensya nito sa kanya. Gusto niyang sagarin para makita kung anong kaya nitong gawin. Iniharap siya ni Dominic bago pinakititigan. Tara na. Barito ng boses itong sabi. May kakaibang kislap ang mga mata na hindi niya maipaliwanag. At saan mo ko dadalhin? Hamong tanong niya bago hinilang kwelyo nito. You'll see. Sabi nito bago niya siya tuluyang hinila bago't lumabas ng bar. Sa hindi kalayuan sa parking lot ay lumapit sila sa isang mamahaling sasakyan na sa tingin niya ay pagmamay-ari ng lalaki. Pinagbuksan siya nito ng pinto at saka pumasok sa driver's seat. Akmang magsasalita na sana siya nang bigla siya nitong sunggaban ng halik sa labi na siyang ikinatigil niya at tulala. Nang makabawi ay kusang gumalaw ang kanyang labi para tugunin ang halik nito. Nang pareho silang mapagod ay habol lang hiningang lumayo sila sa isa't isa. Let's go to my condo. Paos na boses itong sabi. Tumango naman siya bago pumikit. Ito na ba yun? Dito na ba matatapos ang pagkabirhen niya? Sa biyahe hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya ng pakiramdam ay para siyang lumulutang sa ere.
dahilan para mapamulat siya. "Nandito na tayo," sabi nito na makitang gising na siya. "Ibaba mo na ako," sabi niya ngunit umiling ito. Tutal ay ayaw naman ito. Ikinawit na lamang niya sa batok nito ang parehong braso niya bago muling pumikit. Iminulat lang ni Roxanne ang mga mata nang bumukas sarang isang pinto. Ibig sabihin ay nasa loob na sila ng unit nito. Muling inilapit ni Dominic ang labi nito sa labi niya. Napapikit na lang siya nang malasahang muli ang pinaghalong alak at mint sa bibig nito. Hindi sinasadyang makagat ni Roxanne ang ibabang labi ni Dominic dahilan para mapadaing ito. "You're such a silly woman," sabi nito at hiniga siya sa kama. Hindi man lang niya namalayang nakapasok na pala sila sa kwarto nito. Ang halik nito ay bumaba sa kanyang leeg habang ang mga kamay naman ni Dominic ay naging malikot, kung saan humahaplos at napupunta sa iba't ibang parte ng katawan ni Roxanne. "Paano mo nagagawang pabaliwin ako sa simpleng halik at haplos mo?" Tila pabulong niyang sabi dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. "I want more than this, Dominic." "Sigurado ka ba? Dahil sa oras na nagsimula na ako, wala nang atrasan to." Igting ang pangsabi nito sa huling salitang binitiwan. Tumango lang naman si Roxanne dahil sa panghihina, dahil ang kamay ngayon ng lalaki ay nasa loob na ng suot niyang sexy dress. Marahang minamasahe sa kanyang hita, patungo sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan. Sa pagkaubos ng pasensya, ay sinira na ni Dominic ang suot niyang sexy dress. Napunit ito at basa na lang itinapon kung saan. Hinubad din ito ang sariling suot habang titig sa kanyang kahubaran. Nakaramdam ng hiya si Roxanne dahil sa malamang ay nakita na nito ang malaking balat sa kanyang tiyan. Ngunit sa nakikitang pag-aalab ng tingin ni Dominic habang nakatitig sa kanya, ay agad itong nawala. Hindi hadlang ang balat niya para sa lalaki. Hindi niya lubos maisip na ibibigay niyang sarili sa lalaking hindi niya lubos na kilala. Ang labi ni Dominic ay dumaan sa kanyang dibdib para gawaran ng halik ang kanyang magkabilang bundok para itong sanggol kung makahalik sa kanya. "Sige pa," pagdaing niyang sabi nang bahagyang kagati ng lalaki ang korona ng kanyang dibdib. Ang daliri naman ng lalaki ay pinaglalaroan ng kanyang pang-ibaba na nagpapahalinghing sa kanya. Halos maiyak siya sa sarap. Buong buhay ay ngayon niya lang ito naranasan. Nang makita ni Roxanne ang alaga ng lalaki, ay kagatlabi siyang napapikit. Nang tuluyan niyong pumasok sa kanya, ay halos mapasigaw siya sa sakit na hatid niyon. "I'm sorry, maging maingat ako," sabi nito bago dahan-dahang ibinao ng kanyang sandata. Habang tumatagal ay nawawalang hapdi niyon at kirot at unti-unti ay napapalitan ng kakaibang kiliti at sarap na hatid. Nang masanay ay saka na niya sinalubong ang bawat galaw ng lalaki. "Kaya ko na, bilisan mo na," paos na boses niyang sabi at hingal. Ngumisi ang lalaki bago siya hinalikan sa labi at sinunod ang utos niya. Kagaya ng sabi niya, binilisan nga ni Dominic, animong nangangabayo sa kanyang ibabaw. Nang matapos ay parehong hingal na bagsak sila sa tabi ng isa't isa. "Magpahinga ka ng saglit dahil hindi pa tayo tapos," ngising sabi nito kahit bakas dito ang pagod sa guwapo nitong mukha. Pawisan din kahit may aircon naman. "Ano? Hindi ka ba pagod?" reklamo niya. Medyo nangalay kasi ang hita at balakang niya. Wild pala itong si Dominic sa kama. "No." Pagkasabi niyon ay basa na lang siya nitong itinalikod at pumosisyon nito sa kanyang likuran. Segundo lang ang naramdaman na uli niyang alaga nito sa kanyang loob at umuulos. Halos mapatirik naman ang mga mata niya sa hatid doon. "Stop, tama na." Halos bulong niyang sabi sa pagdadaliryo. Hindi niya alam kung para saan ang pagpapatigil niya kay Dominic, samantalang halata namang nag-e-enjoy din naman siya. At hindi dyan nagtatapos dahil iba't ibang posisyon pa ang sinubukan nila, maging sa banyo ay kanilang ginawa. Kaya naman pagkatapos maligo ay parehong bagsak ang kanilang katawan dahil sa kapaguran. Madaling araw na yata sila nang matapos.
Kinaumagahan o mas dapat sabihin ng tanghali nang magising si Roxanne, doon niya napagtanto ang nangyari. Maging ang diwa niya ay tuluyang nagising nang mapagtanto ang kalokohang nagawa. Ano bang relasyon namin na naging dahilan para magawa namin yun? Kastigo at parang baliw na kastigo niya sa kanyang sarili. Ngayon niya lang napagtanto kung kailan ay tapos na. Napapailing niyang binatukan ang sarili. Nang lingunin niyang katabi ay mahimbing pa rin itong natutulog. Walang bakas ng pagiging tigre sa kama nito kagabi. Ang hirap mong tanggihan, mas gwapo ka pala sa personal. Ano nang susunod ngayon? Ano nang mangyayari sa kanya? Sa kanilang dalawa? Dahil sinira nito ang dress niya, ay tanging long sleeve polo at underwear sa pangilalim ang suot niya. Kumuha rin siya ng boxer shirt ito. Akmang lalabas siya para sana magluto nang makitang cellphone na lalaki sa bedside table. Hindi na sana ito papansinin ni Roxanne nang saglit itong umilaw at tumunog. Sino to? Tanong niya sa sarili bago tinignan ng lalaki na mahimbing pa ring natutulog. Nang buksan ang text ay nagulat siya nang makitang sa babae ito galing. Ngunit ang mas nagpagimbal sa kanya ay ang nabasang text ito kay Dominic. Hey honey, did you miss me? Nakabalik na ako ng Pilipinas. Are you ready for our wedding? Natulala na lang si Roxanne at kamuntikan pang mahulog ang hawak na cellphone kung hindi niya na ibalik sa mesa. Kusang tumulo ang kanyang mga luha. Oo, mahirap lang siya pero hindi siya kabit at mas lalong ayaw niyang makasira ng relasyon. Akala ko, iba ka sa ibang mga lalaki. Pero bakit ka nagsinungaling? Bakit hindi mo sa akin sinabi na meron na nagmamay-ari sa'yo at ikakasal ka na? Mahina't umiiyak niyang tanong. Bakit ngayon pa kung kailan gusto na kita? Matapos yun, ay nagmamadali na siyang umalis sa kondo ni Dominic. Sumakay sa taxi at nagpahatid sa kanyang inuupahang apartment. Tinawagan niyang pinsan na nasa probinsya. Sinabi niyang uuwi siya. Mabilis siyang nag-impake para agad na makaalis. Alam niya kasing hahanapin siya ni Dominic at pupuntahan siya sa apartment niya. O baka ay assuming lang siya. Bumalik ng totoong mahal nito at babae sa buhay. Kaya bakit pa siya nito pag-aaksaya ng oras? Samantala, tigagal si Dominic nang makapangwala na siyang katabi. Napamulat siya ng mga mata at wala na nga sa tabi niya si Roxanne. Agad niyang hinanap ang cellphone. Ngunit ang buksan niya ay tumambad ang text ni Ayla sa kanya. Ang dati niyang fiancé na hanggang ngayon ay pinipilit pa rin ang sarili sa kanya kahit wala na sila. Shit, isa lang ibig sabihin nito. Nabasa niya kaya siya umalis. Mabilis siyang nagbihis at pinuntahan ng babae sa apartment ito ngunit wala na ito doon. Huli na siya. Bakit basta na lang itong umalis nang walang paliwanag mula sa kanya? Saan ba kita hahanapin ngayon? Akmang sasakay na siya sa kotse nang may tumawag sa kanya. Si Aylan tumatawag. Anong kailangan mo? Did I told you to stop bothering me? Halos pasigaw niyang sabi sa kabilang linya. Ganyan bang ibubungad mo sa akin? Kauwi ko lang from States. Galit ka pa rin? Don't worry, pupunta ako sa mansion niyo mamayang gabi. In-invite ako ng mami. See you there. Masiglat maarting sabi ng nagngangalang Ayla mula sa kabilang linya. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay binabaan na siya nito ng tawag. Napahilamos na lamang siya ng palad sa iritasyon. Sa kabilang banda, malalim ng gabi nang makarating si Roxanne sa probinsya. Sinundo siya sa may bayan ng kanyang pinsan. Maraming salamat sa pagsundo ha. Alam ba ni Lola na uuwi ako? Ngumiti siya ng tipid dito. Ayos lang. Oo, nabanggit ko na. Mabuting araw at umuwi ka na kesa mamuhay ka na mag-isa doon sa Maynila. Sabi naman ng pinsan niyang si Ellie. Pareho lang sila ng edad dito. Oo, dito na ako titira. Mabuti naman. Tara na, malalim ng gabi. Namumutla ka pa. Iling na sabi ng pinsan niya. Nang makarating sa bahay na kanyang titirahan si Roxanne, ay sandali lang siyang nakipagkamustahan sa kanyang lola at ilang kamag-anak. Bago na tuluyang nagpaalam at nagpahinga dahil sa pagod sa biyahe, ay hindi na siya namahay at agad na nakatulog. Bukas na lang niya iisipin paano magsisimula muli. Mabuti na ring lumayo siya kesa makasira ng isang relasyon. Kinaumagahan,
Tilaok ng manok at malakas na kwentuhan mula sa labas ang nagpagising sa kanya. Pupungas-pungas siyang bumangon. Nakahain na rin pala sa hapag ang umagahan nila. O apo, Roxanne, mabutit gising ka na. Nagising ka ba sa ingay namin? Pasensya ka na, itong mga pinsan mo kasi ang iingay umagang-umaga. Bungad ang kanyang lola na makita siya nitong gising na. Agad naman siyang ngumiti. Lola, ayos lang. Nga pala apo, bakit ngay bigla ng pagbalik mo dito? Usisa ng kanyang lola. Doon siya natigilan bago alanganing ngumiti. Namimiss ko na po kasi ang probinsya at kay lola. Isa pa, gusto ko rin magtayo na lang dito ng small business. Walang lusot na sagot niya. Hindi naman kasi niya pwedeng ipagtapat na may tinatakasan siya kaya siya nandito. Ganun ba? Sige, sabihin mo lang kung may maitutulong ako o kami sa'yo ha. Pagsabi ka lang, nandito kaming pamilya mo. Bilin sa kanya ng kanyang lola na siyang ikinangiti at tango na lamang niya. Kagaya ng sinabi niya ay nagsimula siyang magpatayo ng isang small bake shop sa bayan. Hindi kalayuan sa kanilang baryo. Sa unang araw ng opening ay agad na dinumog ang kanyang shop. Nagustuhan ng mga tao ang bake niya at sa isiping yun ay masaya siya. Kahit na papano ay naalis kay Dominic ang kanyang atensyon. Ayaw na niya itong isipin. Lalo lang siyang malulungkot at masasaktan. Kaya ayaw niyang magkagusto o magmahal. At ito na nga nangyari na kinakatakutan niya. Binigay niya ang kanyang sarili sa isang taong walang kasiguraduhan kung kanya ba o hindi. Nagkamali siya. Ngunit hindi niya alam pero wala siyang maramdamang pagsisisi na dito niya sinuko ang sarili. Sana na nga'y maging masaya ka. Mahinang bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kawalan. Natigilan siya nang may kumatok sa kwarto na tinutulugan niya. Insan, kain na raw, sabi ng kanyang pinsan. Pagkalabas ay bumungad sa kanyang ulam na munggo. Paborito niya ito ngunit nang makita't maamoy yon ay nakapagtatakang para siyang maduduwal o napakabaho sa kanyang pang-amoy. Agad siya napatakbo sa lababo at doon nagduwal. Lola, panis na yata yung munggo. Ang pangit na nga ng amoy, ang pangit pa ng itsura. Reklamo niya, nagtataka namang napatitig sa kanyang lola at ilang pinsan na nasa bahay. Sa ilang linggo na rito niya ay ngayon lang siya nagreklamo. Totoo naman kasing mabaho. Apo, hindi naman mabaho at isa pa paanong mapanis ito bagong luto. At teka, bakit ka ba namumutla? Kunot noo at nagtatakang tanong sa kanya ng kanyang lola. Abay teka, niregla ka na ba? Doon siya may napagtanto. Delayed na nga siya at dapat ay dinatna na siya nung nakaraang linggo pa dapat pero wala. Ano pong ibig niyang sabihin, Lola? Kinakabahang tanong niya at kahit alam na niyang punto nito ay sinubukan niyang magmaang-maangan. Apo, mamaya ay mag-pregnancy test ka para malaman natin. Ako'y nag-aalala sa'yo. Nasaan ba nobyo mo at mag-isa ka? Alam ba niyang nandito ka? Usisa sa kanya na matanda. Napailing naman siya. Hindi po, Lola, at wala rin po ako nobyo. Ay, Diyos mio, kung wala, paanong para ka naglilihi dyan? Problemadong sabi ng matanda sa kanya pagkuha na'y tinawag ang kanyang pinsan. Ellie, bumili ka nga ng piti doon sa pharmacy sa bayan. Magmadali ka. Utos ng kanyang lola. Napakagatlabi naman siya. Ngayon ay malalaman pa nilang lahat na nagdadala siya kung sakali mang positibo nga. Pagkaraan ng halos isang kalahating oras ay bumalik ang kanyang pinsan dalang magpapatunay kung siya ba'y totoong buntis o hindi. Tinuruan siya kung paano gamitin. Habang hinihintay ang resulta sa banyo ay napapaisip siya. Sasabihin ko ba sa kanya? Mahinang kastigo niya sa sarili bago napailing at mapaitan na pangiti. Masisira ko lang ang buhay niya, maging nang mapapangasawa niya. Nang makitang resulta niya ay doon tuluyang tumulo ang luhang kanina pang nagbabatya. Nagbunga nga ang isang gabing pagtatalik nila ni Dominic. Natatakot siya dahil mag-isa lang siyang haharap dito, pero alam niyang kakayanin niya. Paglabas ay binalita niyang positive nga. Agad din siyang nagpaalam na magpapahinga muna at bumalik sa kwarto para na rin makaiwas sa mga tanong sa kanya. Ibinuhos niyan lahat ng luha para sa lalaki.
Pakiramdam niya ay napakamalas niya sa pag-ibig para maranasan ito. Idagdag pang may inosenteng nabuo dahil sa badalos-dalos sa desisyon. Samantala ay panay pa rin ang hanap ni Dominic kay Roxanne. Dude, stop looking for her. Hindi na yun babalik. Kung babalik di sana nagparamdam. It's been a month pero wala pa rin siya. Andiyan na si Ayla, hindi ka ba masaya? Tanong sa kanya ng kaibigang si Vince. Umiling siya at muling uminom ng alak. Naniniwala akong umalis siya dahil may dahilan. Sana'y mahanap ko siya at magkita kami ulit. Ayla is no longer the woman I love. Since I met Roxanne, binago niya lahat sa akin. Na-realize ko hindi pala pagmamahal na matatawag yung sabi ni Ayla dahil sa pilitan lang yun. Nasanay lang ako dahil siya yung palaging binubugaw sa akin ni Mami nun hanggang ngayon. Mahabang paliwanag niya. Tinamaan ka talaga sa babaeng yun Komento na lamang ng kaibigan bago napaili. Sa isip-isip ni Dominic ay nag-aalala na siya dito kung anong kalagayan nito at kung nasaan na ito. Sana'y mahanap na niya ito. Dang pareho na silang may tama ay inihinto na nilang pag-iinom dahil kapwa pa sila magmamaneho at pauwi na siya sa bahay ng kanyang ina. May sasabihin daw ito. Nang makarating doon ay agad siyang sinalubong ng ina. Matamis ang ngiti nito. Anak, bakit ngayon ka lang? Tanong ng ina. Kanina pa naghihintay si Ayla sa'yo. At doon lang niya napansin ang babae na nakaupo sa sala nila. Hindi niya ito pinansin at binalik ang atensyon sa ina. Ma, akala ko ba kaya mo ko pinapuntay para kausapin ako? Malamig niyang sabi. Bumuntong hininga naman ang ina. Anak, kailangan niyo na maituloy ang kasal niyo. Palagi na lamang itong nauudlot. Tumatanda na kami ng papa mo. Kailan mo kami balak bigyan ng manugang at apo? Mababang boses, bagamat hysterical na sabi ng ina. Ma, hindi si Ayla nakikita kong kasama sa pagtanda. May iba akong gusto at hindi siya yun. Mariing sabi niya. Pwede bang ako naman ang pumili ng para sa akin ngayon, ma? Dugtong pa niya. Natigilan ng kanyang ina nang hindi na ito nagsalita ay nagpaalam na siya at basta na lang umakyat sa kwarto niya sa itaas. Dito na lang siya magpapalipas. Medyo lasing na rin kasi siya dahil sa epekto ng alak. Mabilis sa lumipas ang 9 na buwan at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nahahanap si Roxanne. Is everything ready for our medical mission? Tanong ni Dominic sa mga kasamahang volunteer. May ilang mga nurses at doctors din na makakasama. Kasalukuyan nilang isasagawang medical mission ngayon sa isang probinsya. May mga nangangailangan kasi doon ng kanilang tulong na hindi afford magpagamot sa mamahaling ospital na walang publikong ospital sa kanilang bayan. Lalo ang mga high-risk pregnancy. Kaya naman niyang magpaanak, lalo na kung cesarean ito, doon siya magaling. Prepared na po ang lahat, Doc, para sa medical mission natin sa Pangasinan. Sagot sa kanya ng isang nurse. Sumakay na mga ito sa van, samantalang siya'y dadalhin ng sariling sasakyan. Kaya naman niyang magmaneho ng malayo. Samantala, sa 9 na buwang nakalipas ay marami nang nagbago kay Roxanne. Bukod sa malaki ng kanyang tiyan, ay tumaba din siya at bahagyang nagkakulay ang mestiza niyang balat. Aba Roxanne, kabuuan mo na hindi ka pa nakakapanganak. Sabi ng kanyang lola. Napasimangot naman siya. Mag-o-virgin na siya, hindi pa rin lumalabas ang baby niya. Abay, balita ako, may medical mission sa bayan mamaya. Magpa-schedule ka na kaya ng cesarean para masigurong walang problema. Ang laki-laki kasi ng tiyan mo baka mahirapan kang ilabas yan. Sabi pa naman ng midwife balitang dadaanan ng baby mo. Sabat ng kanyang tiyahin. Napagdesisyon ng ipapalista na siya doon. Naging mabilis naman ang proseso. May pangalan na agad siya sa listahan. Handa naman ang lahat ng gagamitin ni Roxanne at ng sanggol kaya wala ng problema. Hapon na nang siya nang sasalang sa operasyon. May kung anong ginawa sa kanya nang pumasok ng doktor na magpapaanak kay Roxanne ay narinig ang barito ng boses ito ay agad siyang nanlamig. Para ding gusto agad lumabas ng anak niya sa kanyang sinapupunan. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang boses na yon ay galing sa lalaking tinakbuhan niya 9 na buwan ang nakararaan. Dominic, mahinang bigkas niya sa pangalan ng lalaki. Paano itong napunta dito? Sa kabilang banda, pagkarating sa nasabing probinsya, ay saglit lang na nagpahinga si Dominic
at pag-uusap sa mga employee ng isang district hospital. Sinabi ng mga ito na may pasyenteng buntis siyang ooperahan ng cesarean. Kulang kasi ng gamit ang ospital kaya malaking tulong ang pagpunta nila dito. Wala namang pagtanggi dito si Dominic dahil masaya siyang makatulong. Ngunit nang makarating siya sa operating room ay nakaramdam siya ng kaba. Kakaibang kaba sa kanyang puso. Ang kanyang ooperahang pasyente ay may takip na harang sa pagitan ng pang-itaas na katawan at paibaba, dahilan para hindi niya kita ang mukha ng pasyente. Ngunit nang lumapit siya at makitang umbok na tiyan at balat nito, ay natigagal siya. Iisang tao lang ang kilala ni Dominic na may ganitong kalaki na balat sa tiyan. Walang iba kundi ang babaeng matagal na niyang hinahanap, si Roxanne. Anong pangalan ng pasyente? Tanong niya sa mag-a-assist sa kanya. Ang binasa lang niya ay mga medical records nito kung bakit ito kailangang operahan. Ngunit hindi na niya pinansin ang info ng pangalan nito. Roxanne, Dimagi Papudok. Sagot sa kanya ng ikinabahan ng halo-halong emosyon sa kanya. Inayos niyang sarili bago maluhaluhang inoperahan at pinanak ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Iisa lang ang ibig sabihin nito. This must be his child too. Ngunit bakit tinago ni Roxanne sa kanya? Iyon ang aalamin niya. Nang mailabas ang sanggol sa sinapupunan ng ina, ay kusa na itong umiyak. Maging siya'y halos mapahugulgol na rin na makita ito. It's a baby boy. Nang dinala niya ang sanggol para ilapit sa ina, ay doon niya nakita ng tuluyan si Roxanne. Roxanne. Puno ng emosyong tawag niya. Dominic, nandito ka nga talaga. Mahinang sabi nito bago napaluha, kasabay ng pag-abot niya dito ng kanilang anak. Is he our child? Hirap niyang tanong, ngunit wala siyang nakuhang sagot kay Roxanne dahil titig na ito sa buhat bago unti-unting nawala ng malay dahil sa matinding pagod. Rest for now, my love. Inasikaso niya ang kwarto at papeles ng bata maging ni Roxanne. Umaga na nang muli itong magising. Habang siya'y magdamag nitong bantay, hindi na uli siya malilingat dito dahil baka iwan siya uli nito. Huwag ka munang bumangon ng tahi mo. Kumusta ang pakiramdam mo? Agad na tanong niya ng akmang babangon ito. Nandito ka talaga? Ikaw ba nagpaanak sa akin? Kinakabahang tanong nito sa kanya. Siya naman ay tipid na tumango. Salamat. Pwede ka nang umalis. Yung baby ko pala nasan? At bakit ako alis? Not this time. Hindi ko na ulit hayang takasan mo ko. Alam kong anak ko rin yun, pero bakit mo to ginagawa? May hinanakit niyang tanong. Hindi naman kita tatakbuhan. Hindi kita pababayaan. Huwag mo na ngayon, Dominic. Seryoso at mahinang sabi nito na ikinatango niya ng tahimik. Lumabas na siya para sunduin ang kanilang anak at dalhin sa kwarto ni Roxanne. Kagaya ng pakiusap nito ay binigyan niya ito ng oras at makapagpahinga ngunit hindi nawala si Dominic sa tabi ni Roxanne. Wala mang kibong babae ngunit hindi naman siya nito pinapaalis. Maging ang ilang kamag-anak nito ay nakausap na rin niya at nakasundo. Katulad ngayon, tulog ang mag-ina niya at kausap naman niya rito sa labas ng kwarto nito ang lola ni Roxanne. Abay, akala ko nga'y tinakbuhan na yan ang nakabuntis sa kanya. Hindi na namin inusisa kung sinong ama at bakit wala ito sa tabi niya dahil halata namang ayaw nitong sabihin sa amin. Kaya hinayaan na lang namin dahil alam kong magsasabi naman ito kung gusto nito. Panimulang kwento ng lola ni Roxanne sa kanya. Hindi ko alam na ikaw at bigatin palang ama ng dinadala niya. Nagtalo ba kayo at bakit tinakbuhan ka niya? Hindi ko po alam, lola. Basta na lang siyang umalis. Nako, baka may malalim na dahilan at hindi mo alam. Magandang ayusin niyo yan kung pareho kayong single at mahal ang isa't isa. Di ayusin niyo lang, alang-alang sa anak niyo. Grabe din pinagdaanan niyang apo ko. Grabing magbuntes, napakaselan pero matakaw. Kita mo nga't overdue dahil sa laki ng anak niyo. Ikaw pa ang nagpaanak. Naiiling na dagdag ng matanda. Napangiti naman siya. Aayusin niya kung ano man ang meron sila ni Roxanne. Isang linggo nang lumipas, nakauwi na rin si Roxanne at ang baby sa bahay ng lola nito at siya'y panay ang buntot sa mag-ina.
Hindi niya sila iniwan sa takot na muli siyang maiwan. Malalim ng gabi na makita ni Dominic na gising pa rin si Roxanne, maging ang anak nila ay tulog na. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Itanong mo na lahat ang gusto mong itanong, sasagutin ko na. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Bakit mo ako iniwan pagkatapos ng nangyari sa atin? Anong nagawa ko mali para gawin mo sa akin yun? Prangkat diretso niyang tanong. Iniwan mo ako kung kailan gusto at mahal na kita. It's funny, right? Ang bilis na lahat. Hindi ko man lang namalayan. Nabasa kong text ng fiancé mo. Hindi ko alam na ikakasal ka na. Ayoko makasira ng relasyon. Seryosong sabi nito bago napayo ko. If you could only wake me up and ask me, malalaman mo sana hindi ko na siya fiancé noon pa. She was my ex-fiancé. Alam mo, hindi ako totoong anak na magulang na kinilala ko. And they want her for me. Nung makilala kita, nagising ako sa realidad na hindi ko kailangan sumunod sa gusto nila kasi kaya ko namang pumili ng taong mamahalin at gusto ko. Hindi mo ako masisisi, Dominic. Tumitig ito sa mga mata niya. Natakot ako na baka totoo nga yun. Ayoko makasira ng relasyon. Higit sa lahat, nasaktan ako sa isiping hindi mo nga sa akin sinabing may babae ka na pala sa buhay mo. I'm sorry. Masuyong sabi niya. Pero maniwala ka, wala kaming relasyon ni Ayla. Hindi ko na siya binalikan. Ikaw ang gusto ko, ikaw mahal ko. Hindi pa ba pagmamahal na matatawag ang paghihintay ko sa'yo? Hinanap kita pero hindi kita mahanap. Maybe destiny na magkita tayo sa ganung sitwasyon pa. Please, huwag ka na lumayo ulit. Huwag mo na ulit akong iwan. Bukas na ulit tayo mag-usap. Isa pa, umuwi ka na rin muna sa inyo. Halos 1 linggo ka nang nandito sa probinsya. Pakay nahanap ka na. Seryoso muling sabi nito sa kanya at humiga na sa kama katabi ng anak nila. Sa kabilang banda, natulog sa kanyang kinahigaan si Roxanne nang yakapin siya sa bewang ni Dominic mula sa likuran. Sure love, let's talk tomorrow. Hindi ako babalik ng Manila nang hindi kayo kasama ng anak natin. Hindi ko nahayaang takbuhan mo na naman ako. Malamig nitong sabi bago siya dinampihan ng halik sa kanyang leeg na nagbigay sa kanya ng kakaibang kiliti. Tumahimik ka kapag tong anak mo nagising lagot ka sa akin. Mahinang banta niya para malis ang kakaibang init na nararamdaman sa ginawa ni Dominic. Mahinang tawa lang ang pinakawala nito bago siya hinigpitan ng yakap kung saan hindi siya masasaktan. Madaling araw na magising ang kanilang anak. Akmang babangon siya, karga ni Dominic ang kanilang baby at ito nang nagpapadede mula sa gatas na pinump niya kanina. Matulog ka na ulit, papalitan ko na lang siya ng diaper pagkatapos niya. Mahinang sabi nito. Tumangulang siya dahil sa labis na antok at muling nakatulog. Kinaumagahan ang lalaki naman ang puyat kaya tulog pa rin. Napatitig siya sa mukha nito. Napakaamo pagtulog. Malaki rin ang pagkakahawig nila ng anak. Hindi niya napigilang haplusin ang buhok nito. Ang tagal kitang hinintay. Bakit ngayon ka lang? Mahinang tanong niya at parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Akala ko pa naman kasal ka na o masaya ka na sa buhay mong may asawa. Dugtong niya kasabay ng pagtulo ng luha niya ay siyang pagmulat ng mga mata ni Dominic. I'm sorry, hindi agad kita nahanap. Hindi ko kaya maging masaya nang wala ka, nang hindi ka papaksalan. Please, bumalik ka na sa akin. Ayusin natin to. Gusto kitang ipakilala sa magulang ko para tigilan na nila ako kay Ayla. Para tigilan na nila ako. Gusto ko kayong isama ng anak natin. Pwede bang sumama ka na sa akin? Masuyong tanong sa kanya ni Dominic. Napahikbi naman siya sa sinabi nito, lalo na nang yakapin siya nito. Sige Dominic, ipakilala mo ako sa kanila. Kami ng anak mo nang matigil na yung Ayla na yan. Parang batang sabi niya. Dahil ng oras sasabihin mong mahal mo ko, akin ka na. Ayoko ng kaago o kahati. Naiintindihan mo? Ngumisi naman si Dominic sa sinabi niya. Mayabang talaga, natutuwa pa. Yes, ma'am. Kasunod nitong ginawa ay ikinabigla niya. Hinalikan ba naman siya nito sa labi? Bagang halik lang ay mabilis pero kakaiba ng hatid nun sa kanya. Sa sumunod na araw ay bumiyahe na sila. Sumama sa kanila paluwas ang kanyang lola na animong malakas pa sa kalabaw kung kumilos ito ang nagpumilit sumama dahil baka mabinat daw siya. Halos ilang oras ang itinagal ng biyahe.
Kotse naman ang gamit nila kaya safe para sa baby. Hindi rin maalog ang daan. Nang makarating sila ay bandang tanghali na, inuwi sila ni Dominic sa mansyon ng mga magulang. Han, nandito na sila, bilisan mo! Malakas sa boses na tawag ng ina ni Dominic sa asawa nito nang makita sila. Nabanggit na rin kasi ni Dominic sa magulang ang pag-uwi nila. Hi ma, pa. Pamilya ko po at si Lola. Pakilala ni Dominic sa kanila habang tulog na tulog ang karga nitong sanggol. Iha, masaya akong makilala ka sa wakas. Akala ko wala nang balak mag-asawa tong anak ko, kaya binubugaw ko sa ex niya. Masaya ako para sa inyo lalo't may apo na kami. Masiglang sabi ng ina. So ma, wag mo na ulit akong ibugaw pa kay Ayla ha. Let her find her true love, hindi nga lang sa akin. Siniko naman siya ni Roxanne. Lumapit si Roxanne sa ina ni Dominic bago nagmano. Good afternoon po. Ako po si Roxanne. Pasensya na po at ngayon yun lang ako nakilala. Come on, hindi ikaw may kasalanan. Kasalanan to ng anak ko. At least from now on, magkakasama na tayo at nakilala ka na namin. Magaang sabi ng ginang sa kanya. Natigil ang katuwaan nila nang biglang may dumating, ang babaeng dahilan kung bakit siya umalis at nagtago. Am I missing something? Maarte bagamat alanganing ngiting tanong ni Ayla. Sopistikada ito at maganda, walang-wala sa kanya. Pero ano naman, at least siyang mahal ni Dominic. Doon siya mas lamang sa babae. Sinabi ko na sa'yo Ayla, tigilan mo na ako, hindi pa. I have my family now. I lost her before. Hindi ko na hayaang malayo ulit sila sa akin. Please, leave me alone. Seryoso at diretso ang sabi ng lalaki. Sa mismong harapan niya, pinapatunayang hindi nito kayang magtaksil sa kanya at nagsasabi ito ng totoo. Sumama ang mukha ng babae sa narinig. I hate you. Pinaniwala mo ako, mahal mo pa rin ako. Ikaw lang nagpaniwala sa sarili mong mahal kita. Malamig na tugon ng lalaki. Tita, can you do something for me? Itinataboy na naman ako ni Dominic. Sumbong ng babae sa ina ni Dominic. Iha, wala na akong magagawa. May pamilya ng anak ko. Hindi ko hawak ang kanyang desisyon. Sagot naman ng gina. Matatalim na titig ang pinakawala ng babae sa kanilang lahat bago mabibigat na nilisan ng lugar. Hindi na niya ito kailangang kausapin, lalo pat naputol naman ang koneksyon ng dalawa ngayon mismo. Nang araw ding yon ay ang simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Inayos nilang nasirang simula ng kanilang relasyon noon. Minahal ang isa't isa at mas nagtiwala habang kinikilala ang bawat isa. Nang 1 taon ng kanilang anak ay pinakasalan siya ni Dominic. Simula nang magkabalikan sila ay pinunayan na nito ang pagmamahal sa kanya. Ngunit nang ikasal sila ay doon niya mas nadama na iisa na sila. Thank you for choosing me. Salamat at bumalik ka sa akin. Mahal kita palagi. Mahal ko. Mahal ko kayo ng anak natin. Masuyo siya nitong hinalikan sa noo. Salamat at hinintay mo rin ako. Mahal na mahal ko rin kayo ng anak natin. Hindi ako nagsisising minahal at pinili kita. Ngiting tugon niya bago tumingkayad at hinalikan ng asawa. Sa buhay ay madalas ang hindi pagkakaintindihan. Ngunit mahalagang pakinggan muna ang panig ng bawat isa bago gumawa ng isang hakbang na sa huli ay pagsisisihan dahil sa pagkakamali. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!